Sa isang mundong tinitingala ay yaman, may mga buhay na naiipit sa ibaba. Mga taong naghihirap sa tambak ng pangarap at patuloy na naglalakbay sa lansangan ng pag-asa. Para kay Ralph, ang bakal ay hindi lamang isang bakal. Ang kalawang ay hindi lamang dumi. Para sa kanya, isa itong patunay na kahit ang pagkasira ay maaaring magbunga ng panibagong kagandahan. Ito ang mga materyales na bumubuo sa kanyang kinabukasan, hinuhubog ng bawat patak ng pawis at minuto ng kanyang pagkapagod. Noong bata pa tayo, itinuro sa atin na ang Sabado ay araw ng pahinga, isang pagkakataon upang huminga mula sa 5 araw na pag-aaral, upang makasama ang pamilya, upang maglaro at magpahinga. Ngunit ngayon, para sa kanya, ang Sabado ay isang karugtong, isang dagdag na araw ng pagsusunog ng kilay, isang patuloy na pagtakbo ng isang mundong hindi na humihinto. Sinasabi nilang ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Ngunit, paano kung sa paghahabol natin ng kaalaman, unti-unti namang nauubos ang sigla ng kabataan? Paano kung sa bawat pahina ng aklat na ating binubuklat, may bahagi ng ating sarili na unti-unting nawawala? Kung dati Lunes hanggang Biyernes ang pasok ng mga mag-aaral, ngayong taon, dinagdagan ito ng isa pang araw. Mula ngayon, ang pasok nila ay mula Lunes hanggang Sabado. Ngunit, bakit nga ba ganito ang schedule ng kanilang pagpasok sa paaralan? Marami bagyo ang dumaan sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa mahigit na 20 milyong mag-aaral at higit sa 800,000 guro at non-teaching staff. Ito ay sa 42,999 na paaralan. Partikular na ang Calabarzon. Sila ay nagtala ng pinakamataas na bilang ng mga araw na nawala dahil sa iba pang mga abala sa panahon. Ito ay may mahigit na 26 na pagsuspinde ng kanilang klase. Upang mas mapabuti ang sistema ng edukasyon, nagpahayag ng DepEd ng DLP o Distance Learning Program. Ang Distance Learning Program ay nagsimula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at Cordillera. Ang hakbang na ito ay naglalayong matugunan ang mga hamon sa edukasyon sa kabila ng mga kalamidad. Sa isang mundo kung saan ang mga bata ay abala sa pag-aaral tuwing Sabado, si Ralph ay may ibang misyon. Hindi lang siya isang estudyante, isa rin siyang anak na may malasakit. Ito si Ralph, 15 taong gulang, ay isang matalinong mag-aaral. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, hindi niya may iwasang madama ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. 7 years old pa lang ako simula akong tumulong sa junction ng tatay ko. 2 lang kaming magkapatid, tapos isa lang akong lalaki. Kaya ako yung may mas kakayang tulungan yung tatay ko. Tuwing Lunes hanggang Biyernes padala ako makatulong sa junk shop. Kasi may pasok eh. Pero pag Sabado Linggo naman, bumabawi naman ako kaso kakaroon ng Saturday classes. Kaya imbis na makatulong ako, tuwing Sabado nasa school ako. Nakabawi na lang ako tuwing Linggo. Siyempre walang pasok. Pero minsan kahit pagod galing school, mas pinipili ko pa rin tulungan yung tatay ko. Ang ilaw ng araw ay parang isang simbolo ng pag-asa. Ngunit sa pagdating ng gabi, dala nito ang mas maraming takdang aralin at walang katapusang pagsusumikap. Ang importante lang kasi bilang estudyante o bilang nagtatrabaho din na magiging balanse tayo sa mga ginagawa natin. Yung mga extended hours, tulad pwede kasi nangyayari yun. Ito, yung Saturday classes or sa trabaho naman, nag-overtime. Kapag yung mga ganun, sana within that span of time na nag-work ka o nag-aaral ka, meron ka ring time out. Napaka-importante kasi ng time out. Na you rest for a while, take your nap, tapos pagkain, o yun
Yun yung dahil yung mga estudyante natin, aral lang sila ng aral, ang nangyayari na sasuffer yung kanilang health, yung pagkain nila. Kaya huwag kakalimutan yun. Kaya sana bilang mga estudyante, give time to yourself, magkaroon ng balanse sa araw-araw na pamumuhay ninyo. Hindi natin sinabing huwag mag-aral. Kung hindi, mag-aral, maglaro minsan, magkaroon din tayo ng mga extracurricular activities, and makipag-connect with your families and your loved ones. Dahil ayan yung mga panlaban natin para ang burnout or stress or other mental health condition ay maiwasan na. Batay sa isang pag-aaral ng DepEd, 7 sa 10 estudyante ang nakararanas ng anxiety at depresyon. Marami sa kanila ang hirap pagsabayin ng akademikong gawain at mga responsibilidad sa bahay. Sapat nga ba ang Saturday classes upang mapunan ang nawalang araw ng pag-aaral? O isa lamang itong dagdag na pabigat sa mga estudyante tulad niya na may iba pang inaalala sa labas ng eskwelahan? Sa kabila ng lahat ng ito, ang nagsisilbing tanong ay, hanggang kailan natin kayang pagdaanan ng hirap, ang sakripisyo, at ang bigat ng mga linggong wala nang hanggang pagsusumikap?